Naku ha, kahapon pa ako nagtitiis sa kanya ha. Kung makaasta dito, akala mo kung sino. Oh, relax ka lang. Basta hintayin mo lang si Delphine. Eh yun na nga eh, ang hirap kontakin ni Tio Delphine. Kala ko pa naman tunsyahin mo, kabait-bait, at tigas-tigas naman ang muka. Sarap embalsamuhin. Naku, talagang pinipigil ko lang yung sarili ko eh. Tiyahin pa rin natin yun. Kumalma ka. Diyos ko! Anong ginawa niya sa asawa ko? Ba't ganyan ang itsura niyan? Sorry po. Mabel! Ikaw na nga umayos dito. Mabel! Sandali, hindi niyo po kailangan sumigaw. Bakit hindi? Eh, compound ko naman ito. Ito. Patunay sa pinagkasunduan namin ni Delphine. Sa parte ko dito sa puneraryang ito. At patunay yan na akin ang lupang ito. At kung hindi ko makukuha ito, ipasasara ko na itong bulok na puneraryang ito. Sandali lang ho, maghunos dili kayo. Unang-una po, malaki ang parte ko dito sa puneraryang ito dahil nag-ambag din ako at ako ang nagpapatakbo. Pangalawa po, hindi ito nabubulok. Masagot ka na sa akin, ha? Aba, syempre no, ang laki din kaya ng hirap po dito sa puneraryang ito. At hindi rin ako papayag na basta-basta lang kayo uuwi dito at aangkin na hindi naman sa inyo. Wala ka talagang modo. Hindi ko po ugali yon. Pero hindi ko rin naman ugali na basta-basta lang ako magpapaapi. Hindi makapaniwala si Tio Delphine sa nangyari. Di naman siya agad makabalik dahil hindi pa tapos ang kanyang inaasikaso sa Samar. Kaya wala akong choice kundi harapin si Tia Magdalena na mag-isa. Walang kuryente. Kakabayad ko lang ah. Eh yung pong Magdalena, pinaputol po yung kabling nakakabit sa poste. Compound naman daw niya to. Ang problema ate, maya-maya lang, darating na yung bangkay ni Mrs. Campus. Okay. Hindi tayo dapat magpa-apekto. Lalo na yung mga kliyente natin. Okay? Opo, ma'am. Makikabit na lang muna tayo sa kapitbahay. Sige po, ate. Condolences po ha. Kami na po ang bahala sa tatay niyo ha. Sige po, maraming salamat po. Wala po tayong tubig. I-check niyo yung tubo. Paano yan? Ibig sabihin niya, di madidrain na naman tayo. Ay, hindi naman po siguro. Naku ate, mukha pong sinadya sinira yung tubo natin. Ano? O paano yan? Anong gagawin natin? Baka ano nang mangyari sa katawan ng tatay ko? Huwag yun naman dagdagan pa iisipin namin. Pasensya na po talaga. Gagawan po namin ang paraan. Siguraduhin nyo lang, ha? Opo. Lord, sumapi na kayo sa akin, please. Baka kung anong magawa ko kay Tia Magdalena. Opo, naibalik na po yung kuryente dito sa kayong tubig. Opo, naku, pasensya na. Sana next time dito na lang ulit kayo sa amin. Huwag na kayong pumunta sa iba. Bibigyan ko kayo ng discount. Magandang gabi po. Bakit ho? Kayo po ba si Mrs. Mercado? Ako nga. Bakit? Nandito po kami para mag-inspect ng sanitary ng workstation nyo. May nakarating po kasi sa amin na complaint na marumi daw po ang punerarya ninyo. Ano? Ano ba problema mo, Chang? Ha? Tinutulan mo kami ng tubig? Ng kuryente? Tapos, anong gimmick to, ha? Aminin mo na, hindi mo kayang magpatakbo ng isang malinis at maayos na punerarya. Baka magkalat pa kayo ng sakit dito. Napakasinungaling mo! Ang sabihin mo, gusto mo agawin tong punerarya ko! Kinukuha ko lang ang akin. At huwag mo ngang ipagdamot ang hindi naman sa'yo. Ni Katiting, wala kang pag-aari dito! Akin tong puneraryang to! Akin! Ah!